Paano mag-heal sa craving sa white bread? Hindi na po maalis ang craving sa bread. So, the first step is substitution. Hanap po tayo ng mga low-carb breads. Low-carb tinapay, low-carb alternatives, yun ang unang way. Usually, itong mga low-carb breads na ito, of course, are made with ingredients na hindi flour, Hindi siya flour, hindi siya grain. Usually, mga fiber. Idudumi mo lang kasi hindi naman na-absorb yan. Kaya nga, ang baba ng net carb. So, anong mangyayari with the substitution? Maglo-lower yung insulin load again, insulin stimulation, and at some point, kapag yun ang lagi nating kinakain na bread substitute, then we will eventually enter into yung fat adaptation na nga. Kasi hindi naman siya talaga insulin stimulating. Low net carb talaga yon. So, gaano ka low net carb, Doc? Yung normal na bread po, isang piraso ng normal na bread, 17 to 22, depende sa brand, grams of net carb. So, imagine nyo, kung kayo ay nagfa-follow nitong keto, edi isang piraso lang ng regular bread, wala na kayo dun sa keto ceiling ninyo, Keto is 20. Pag low carb bread, normally, like yung dito nabibili sa Canada, is 1 gram. So, kailangan ninyong kumain ng 17 noon, so that's more than a loaf, para lamang matumbasan yung isang piraso na kinain nyo ng white bread. So, that's how powerful the difference is, ng substitution. Na bread din naman ito, pero low carb, mga ingredients na low carb. Even better if you can make it at home. Kayo na ang gumawa. Made from almond flour, coconut flour. Gawa kayo ng sarili nyong bread. Kung hindi nyo kayang gawin, bilhin nyo. So, imagine po yung pagkakaiba. So, syempre, talagang mapipilitan ang katawan nyo mag-low carb if you're eating the low carb substitutes. And same goes for the rice. Sa rice, mas lalo pa. Rice, 1 cup ng regular rice is more than siguro mga 55 grams of net carb yan. 1 cup ng shirataki rice, hulaan ninyo kung ilan. 1 gram. 55 versus 1. So, the body will adjust. Mapupush siya into fat metabolism kasi wala talagang baba ng carbs. Then eventually, when the body enters fat adaptation, kusang mawawala ang cravings. Try natin, wag din kumakain masyado ng sweets. Like for example, in the beginning stages of your journey, pag nag-heal pa lamang kayo, it's not very good to indulge kahit dun sa mga low-carb treats. Kasi that sweet taste makes you crave. Ngayon, kung kayo ay nasa maintenance phase na, naabot na lahat ng goals, okay na yan. Pwede na kayong mag-bake ng inyong mga low-carb treats. Pero kung hindi pa abot yung ating mga goals, medyo try muna natin ang talagang clean low-carb para tayo mag-push ng fat adaptation.